mag-approve nito, tapos i-refund later on, tapos babawas na naman dito, tapos papatawan na naman ibang tawag na rate. After several years, may refund. Para bang, hindi ko alam kung naglolokohan tayo. Hindi, dahil refund dito, sabay sa charge naman dito. Hello po mga ka-BH. Excited po ako dahil bukas meron na tayong hearing and investigation dun sa resolution na final ni Kong Robert Nazal, resolution number 976, kung saan dapat imbestigahan ang Meralco para dun sa electricity rates natin. Ito na yung pinaka-hinihintay natin na para babusisi natin bakit nga ba nagkaroon ito ng mga pass-through charges and related rates and practices ng Meralco. At ano bang ginagawa ng ERC? Bakit mag-approve nito, tapos i-refund later on, tapos babawas na naman dito, tapos papatawan na naman ibang tawag na rate. After several years, may refund. Para bang, hindi ko alam kung naglolokohan tayo. Hindi, dahil refund dito, sabay sa charge naman dito. So ito po yung mga bagay na gusto nating malaman bukas sa ating mga hearing. Kasi nga, unang-una, ano ba ang composition ng mga charges natin? Kasi ito, hindi ito katulad ng investigasyon ko sa tubig noon. A decade ago yan, 2010. Nung sinimulan ko pong imbestigahan ng tubig. Kung saan mas simple yun kesa dito. Dahil dito sa electricity, ang daming components ng ating charges. Generation cost, transmission charges, systems loss, universal charges, government taxes, ancillary services, market fees, line rental, feed-in tariff allowance, green energy auction, subsidy mechanisms katulad ng mga lifeline. So ang dami pang iba na nakapaloob dyan. Tapos syempre, nagbago tayo ng rate rebasing ng ERC. Ginawa nila from return on rate base naging PBR. O ano bang mas mainam dun sa dalawang yon? So ito yung mga bagay na kailangan nating alamin. Pero may mga bagay na talagang gusto kong tutukan dito sa ERC at sa Meralco. Yung number one na final natin is tungkol sa systems loss. Kasi nga, lahat ng inefficiencies na lang halos pinapass on sa ating mga consumers. So meron tayong bill niyan at discuss na rin namin. Kasama rin po yan sa agenda ng hearing bukas. Pero pag tinitignan ko kasi, yung systems loss, katulad nga na dinidiscuss namin ni Carlo Oble, yung systems loss, medyo hindi pa rin natin mararamdaman yung bawas ng presyo ng kuryente. Yes, makakabawas, pero hindi talaga ito yung meat kung saan nanggagaling malaking pass-on charges sa ating mga consumers. Ang isa sa mga dapat nating tignan, number one, yung pag-compute kasi kung paano. Ako, ito yung pinakatinutukan ko noon nung sa tubig. Dahil sabi ko, bakit yung future investments nila, tayo ang nagbabayad? Yun ang naging diferensya ng return on rate base dun sa performance base. Sa return on rate base dati, ang na-charge lang sa atin yung mga investments na prudently incurred at expenses prudently costed ng ating ng Meralco. Ay, systems loss, ito yung pangalawa. Pangatlo, yung consumer deposits natin. Nung naging performance base rate na siya, future investments na ang nagiging basis ng rate natin. So in essence, tayo ang nag-i-invest sa Meralco. Ang tanong, kumikita ba tayo sa Meralco? Hindi naman. Pero bakit tayo magiging investors? So yan po ang bagay na mariin kong tinutulan nung nag-investigate ako sa water. At ito rin ang dapat tutukan bukas ni Congressman Robert Nazal. Kung tanungin ng ERC, bakit ba tayo umalis sa RORB, lumipat sa PBR, tapos sa disadvantage tayo? May pros and cons itong dalawang to. Kaya ayokong tanungin, pwede bang bumalik sa RORB? Hindi. Dahil maganda rin yung PBR, pero dapat bantayan ng PBR na hindi future investments at future expenditures ang binabayaran natin. So ito po ang dapat tutukan natin mabuti. Himayin natin ang bagay na to because we shouldn't be the investors. We are consumers. We aren't investors. So hindi tayo dapat ang nagagastos sa mga advance. Parang in effect, para tayong kontrakto, nag-a-advance tayo sa Meralco para sa future expenses nila. Yan po ang dapat nating bantayan at hindi dapat mangyari. Isa pang alam kong huli, isang nakita ko parang 64 billion na ang consumer deposit. Diba tayo, meron tayong 1-month deposit. Saan ba nakadeposit ang mga ito? Magkano ang kinikita ng mga to? Kasi tayo, ang balik sa atin dyan ng Meralco is kung ano yung land bank savings rate. Pero diba, kung may 64 billion, ibig sabihin, nagagamit ito ng Meralco for their investments.
ang laki ng natipid nila. So bakit yung rate na binabalik sa atin is small? So sana kasi kung mas malaking nababalik sa atin dito, then pwedeng mas mababa ang binabayaran natin sa ating kuryente. So there are so many things that is needed to discuss tomorrow sa hearing na yan. At ito yung pinakatatlo na gusto kong tutukan ni Kong Robert. While it is important to have a lifeline subsidy sa mga nangangailangan, baka dapat gobyerno ito, di ba, ang magbayad, hindi directly ang ating tayo sa consumers. Siyempre, kahit naman gobyerno magbayad, tayo pa rin yun. Dahil lahat naman ng pondo ng gobyerno galing sa atin. Pero pagdating sa konsumo sa electricity, palagi ko hindi dapat doon manggaling. Manggaling na lang sa taxes natin, not doon sa hindi natin kinokonsume na electricity. Kasi if we subsidize it, alam ko batas na pinasa namin to sa Kongreso. So, kaya kami nagkakaroon ng investigation in aid of legislation because we learned from the previous legislation that we made. Pagka nakikita na, naku, yung maganda palang gusto namin gawin, nakadamay sa iba. Or yung maganda palang batas na ginawa namin, nagamit or naabuso or nahanapan ng creative application ng iba. That's why we do this so that we can have, because we have oversight on all the laws that we make. Kaya panahon na para balikan natin to, ano nga ba ang mga dapat namin gawin in aid of legislation to amend the IPIRA, to give them some portions, to cut the lifeline subsidy rate bill na law na ginawa namin dito kasi in the end, tayo ang naapektuhan. Ayun, at isa pa po, yung Commission on Audit. Ito po ang talagang pinasok ko noon sa water. Kahit private company ang Meralco, they are in the business of utility. So tayo pa rin. Ano to kumbaga, public utility pa rin sila dahil they are in the business of giving. Nasa utility business sila. So, dapat lang pasok ang COA sa pag-audit. Tama ba ang rates? Nagagawa ba? So, hindi pwedeng wala ang COA. So, this is something that dapat ma-discuss tomorrow. Bakit nga ba hindi nag-audit ang COA? Dapat our Commission on Audit, dapat pumasok na yan para meron tayong sariling auditing dito sa ating gobyerno at mabalik sa atin kung kailan nagkakamali ang ERC, kailan nagkakamali ang Meralco sa kanilang rate resetting. So, yan po at marami pang iba. Yung mga weighted average cost of capital, medyo technical na to, at saka yung regulatory asset base. Yan yung mga critical that needs to be discussed tomorrow. So abangan nyo po yan mga ka-BH. Siguro kung magka-Facebook Live or basta i-guide ko po kayo para higit natin maintindihan ang presyo ng kuryente at bakit mataas ito. Kaya mga ka-BH, abangan nyo 10 a.m. bukas. Tutukan nyo po ito. Lahat po tayo gumagamit ng kuryente. Lahat po tayo apektado dito. Ang laban namin, laban ninyo. Samahan nyo po kami sa laban na to. Tutukan natin ang hearing bukas. Thank you mga ka-BH.